Ito'y matapos na kung saan ay ilang years at kung hindi ako nagkakamali, si Domitian yata ang emperor nito. Ang isa sa mga tinitiis nila nung time na yon ay yung emperor worship. At tandaan natin, itong time na ito, nung sinulat ito, ay alam na kung saan ay yung difference ng Christianity sa Judaism. Kaya mas matindi na ang pag-uusig ng mga Romano nung time na iyon. Kaya hindi lamang ang kanilang iniingatan yung mga Judaizer, bagkos maging sa mga hentil na mga Romano. Pero makikita natin dito yung pagsulat ni Apostol John, yung intimacy, tsaka yung direktang focus talaga sa kanila. Dahil yung mga word na, I am writing to you, tapos, I have written to you, at ano pa makikita natin? Yung mas matindi rin my dear children. Talagang, kasi dito, yung time na ito na sinusulat dito ni Apostol John, ay talagang may edad na siya, matanda na. At talagang nandoon yung pagkuhan niya sa pagkakilala niyo doon sa mga audience niya. Kaya, napakagandang basahin ng mga bagay na ito, yung sulat ni Apostol John, na kung paano ang ating Panginoon doon sa gospel pa lang ay tinuturo niya na kung paano ang Diyos ay siyang ilaw, tulad nung binanggit kanina, at nasa kanya ang buhay. Eh dito mas pinatindi niya kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya dahil dyan, tayo muna ay manalangin. Minsan pa dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na gumabay sa amin. Ikaw ang siyang maitaas. At ikaw, O Diyos, ang siyang mapapurihan sa lahat ng mga bagay na ito. Purihin, purihin, purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. At ano pa ang makikita natin sa panahon ito? Tulad nung nabanggit ko nung nakaraan, yung pag-angat ng eresiya, yung hindi pa masyadong kuwan ang Gnosticism noon, ito'y nagsisimula pa lang, na kung saan ay ipinapakita nila yung kaibahan na yung physical ay masama, kaya grabe ang pinaparusahan nila, yung mga katawan nila noon. While ang isang Kristiyano, alam niya na ang ang katawan at ang kaluluwa, hindi lamang ang mabuti ang kaluluwa. Pagkos ang kabuuan ng tao ay masama. Pero pinapakiliwanag dito ni John na kung saan ay kaya siya naparito ang ating Panginoon ay para tubusin tayo sa itotoong nagkatawang tao. Dahil ang eresiya noon ay pinapawalan nilang hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao. Kaya ito yung sa battle ni John. At ano yung mga tinuturo, ano dinidiscuss ni John dito? Unang-una, yung righteous living ng bawat isa sa kanila. Yung kabuuan po ito na dyan, yung makikita natin dyan, yung mga word na, yung the fruit of the Spirit, good tree bearing good fruit, yung love for believers, ito yung pinakamotibo, yung kung saan ay yung godly and holy devotion sa ating Panginoon. At ikatlo, yung ang nabanggit ko na yung pananampalataya ng Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Kaya nga, samahan niyo muli akong basahin ang 1 John This is the message we have heard from him. 1 John chapter 1 verse 5 to 7 lang tayo. This is the message we have heard from him and proclaim to you that God is light and in him is no darkness at all.
If we say we have fellowship with him while we walk in darkness, we lie, do not practice the truth. We lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as he is light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, is his Son, cleanses us from all sin. Kung mapapansin nyo dyan, sa talatang ating binasa, yung this is the message we have heard. Ibig sabihin, meron silang aktual na napakinggan nila ang Panginoong Jesus, napakinggan ni John. At makikita rin natin dyan na we had heard from him. Kanino sila nakapakinig? Sa Panginoong Jesus. At nakalagay din dyan, and declare to you. Sino yung nag-declare? Si Apostol John, mga apostol, nung time nila. At ano yung mensahe? Doon din sa verse 5, that God is light and in Him is no darkness at all. Yung darkness kasi rito ay ini-equate ito doon sa sin. At yung light, ini-equate ito sa truth, sa life, yung kabutihan ng Panginoon. Kung paano mapapansin natin, nung paglikha ng daigdig ay andoon yung talagang kadiliman pa, walang forma, walang kalahat-lahat, at sinabi niya ay magkaroon ng liwanag. Tapos, pagdating doon sa yung verse 6, if we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Sisinungaling tayo. Pag tayo sinasabi natin na meron tayong fellowship, meron tayong pananampalataya sa Kanya, kay Kristo, no? Ayun lang. Hindi tayo ay patuloy pa rin doon sa kadiliman, patuloy pa rin tayo sa pagkakasala. At pagdating doon sa verse 7, but, yung contrast, if we walk in the light, ibig sabihin, truth, kaliwanagan, as He is in the light, ano ang mayroon? We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sin. Yung word na cleanses dito, patuloy tayong nililinis ng Panginoon. At patuloy tayong binabago o patuloy tayong pinapakita niya na tayo ay patuloy na nag-aaral ng Kanyang salita. Kasi pag nagpe-fellowship with one another, hindi maaring wala ang salita ng Panginoon. Di ba? Magpe-fellowship lang ba kayo na puro kape? Magpe-fellowship lang ba tayo na puro kain? Hindi. Laging kasama iyon. Laging kasama ang salita ng Diyos. Yun. Dito sa unang puntuhin ko na kung saan yung sa verse 5, yung standard for fellowship. At tandaan natin, yung mensahe ko nga, ito the test of true fellowship with God. Kung paano, kung mayroong test of fellowship with God, dapat ay mayroong standard. Ano ba yung standard ng fellowship? Yung that God is light and in Him is no darkness at all. Walang kadiliman, walang kasalanan, walang bahid ni kahit konti. Ito yung Diyos na ipinahayag ni Apostol Pablo. At ito rin, yung narinig nila kay Kristo ay talagang ipinapatutuo nila na sila ay nakita nila ang Diyos na nagkatawang tao, na ito ay ating Panginoong Hesukristo. Yung word kasing light ay sinasabi diyan, ito yung nagliwanag na kung saan ay nagde-denote siya ng truth, yung knowledge, yung kaalaman mo sa katotohanan, sa kaalaman mo kung sino ang Diyos. Ito yung nagpapatuloy. At yung spiritual purity, ito yung nagpapakita doon. At ang lahat ng iyon ay nakapaloob doon sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil
kung paano ang Diyos Ama, ito yung ibinabahagi, ito yung pinapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo. At kung mapapansin natin doon sa Hebrews 1:12, siya yung expression, complete expression ng Diyos Ama. Hebrews 1 verse 2 and 3 yun. Tulad ng nabanggit ko kanina, na kung saan ay ang liwanag ay nagsimula sa Diyos, ito rin naman ang nagbibigay ng liwanag sa bawat isa sa ating puso. Ayon sa Korinto. At mapapansin natin doon sa mga sulat ni John, di ba? Sa 5:24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at hindi lang sinabing dumirinig at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, dumirinig tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo at sumasampalataya tayo doon sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Napakasarap isipin nun na ikaw dati wala kang direksyon, di mo alam kung ano ka, kung saan ka pupunta. Pero dahil sa salita niya, pag binabasa mo ito, patuloy na nililiwanagan ka sa gabay ng banal na Espiritu. Di ba napakasarap isipin na hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na. Yung paglipat, hindi natin gawa, kundi gawa ito ng Diyos. Tayo ay beneficiary lamang ng lahat ng kabutihan ng Diyos. Tandaan natin, ng bawat isa sa atin, ang sangkatauhan ay patungo talaga doon sa paghuhusga ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Na ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano pa yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Yung si John 14:6, ito yung mga narinig nila Paul, ni John. I am the way, the truth, and the life. Hindi niya lang sinabing ganun. Bagkus, sinabi niya pa, no one can come to the Father except through me. Madiin, sinabi niya, di ba? No one. Walang isa man ang makakapunta doon sa Ama except yung exclusivity nito. Except, walang maraming daan. Iisa lang ang daan. Ito yung mensahe ni John doon sa kanyang mga sinusulatan. At makikita natin dyan sa mga sa sulat niya ito, pagdating doon na kung saan ay patuloy na ipinapaliwanag niya dito na God showed how much He loved us by sending His Son. Ito yung sulat niya na mismo sa kanila. His one and only Son into the world that we might have eternal life through Him. Hindi lang yun nagtatapos doon. Sabi, this is real love. Real love. Not that we love God, but He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. At ano pa yung kanyang mga sinasabi? Father sent His Son to be Savior of the world. Talagang idinidiin ni John na siya lang talaga ang daan. Na siya ang liwanag na kung saan sa kadiliman natin dito sa daigdig na ito, minsan ang daming pumapasok sa ating isipan, minsan manunood ka lang, titingin ka lang sa cellphone mo, nandoon na. Pero kung wala ang paggabay ng salita ng Diyos, maliligaw tayo, madadala tayo sa mga bagay na ito. Kung hindi yung standard ng kanyang salita. Kaya tayo,
nakakapagmahalan sa isa't isa dahil tayo muna ay minahal ng Diyos. Ito yung paraan para maipakita natin na tayo ay tinubos at nakikita ng mga hindi mananampalataya na tayo ay nagkakaisa. Sa kahirapan, maging sa pagsasaya, sa galakan, ay nandoon. At ano pang makikita natin dyan? Paulit-ulit na sinasabi ni John, He has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever does not have the Son, God's Son, does not have life. Yeah, napakahalaga yung pagsampalataya natin sa Panginoon. Pero hindi natin kakayanan pa rin ito. Kundi nandun yung pagsamo natin na isama tayo, na tayo bilang doon, na makapanampalataya tayo sa Kanya. Bakit? Lahat ng bagay kasi, yung otoridad, ay ibinigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Hesukristo. At yung word doon sa 17:2 ng John, sabi niya, You have given Him authority over all flesh, that He should give eternal life to whom all you have given Him. Dahil pag inaaral mo ang salita ng Diyos, tinitingnan mo yung mga sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ito ay nagbibigay ng liwanag sa iyo. Bibigay ng liwanag sa iyong espiritual, nagbibigay ng liwanag sa iyong kaisipan, at ito ay naipamumuhay mo. Kaya nga, yung matatapos na si John doon sa kanyang aklat, sa John 20:31, But these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you might have life through His name. Napakaganda na kasi sa Old Testament at saka sa Greek, hindi man natin, kung pag-aaralan kasi natin yung Ebreyo, salita ng Ebreyo at no Griego, sadyang napakahirap. Pero pasalamat tayo dahil may mga nag-translate nito sa salita na English at sa Tagalog at sa mga dialekto. Ito ay kabutihan pa rin ng Diyos. At kung matatandaan natin, yung pangalang Jesus ay sa Hebrew name, ito ay Joshua. Pero ang pinaka-ibig sabihin nun, the Lord saves. Yung word na Joshua. At ano yung equivalent niya sa Greek language ay anointed one. Yung anointed one naman, equivalent dito sa Hebrew ay Messiah, na translate din naman. Di ba? Napakaganda na nililiwanag sa atin na hindi na tayo kailangan pumunta pa doon sa mga Ebreyo, salitang Ebreyo sa bilang salitang Griego. Naaaralin natin ito, hindi natin maintindihan. Kaya isang biyaya na mayroong sulat na ganito na nagtatranslate. At nakatala din dyan kung paano nagpagaling ang ating Panginoon. Yung pagpapagaling na ito, yung pagpapagaling niya sa mga may sakit, hindi lamang basta ito nagpapakita na bilang kung paanong tinawag siya ni Nicodemus bilang isang good teacher. Pero ano ang ipinakikita dito ng Panginoon? Ipinakikita na siya ay Diyos. Dahil paano ba pag gumawa ng alak? Di ba matagal na iniimbak, while this one, oras lang, wala pa nga. Yung pag-turn ng water into wine. Kaya sinabi niya pa ron kay Mary, My hour is not yet. Hindi pa niya raw oras. Kaya, pero, ginawa niya pa rin para ipakita kung ano ang kanyang kakayanan. Hindi bilang tao, kundi bilang Diyos. Kaya nga, sa pagsampalataya natin sa Panginoon, di ba? Ito yung nagbubungay ng spiritual, eternal life. At napakaraming sitas na kung saan ito ay patuloy na
ipinapaliwanag ni John sa kanila na kung saan yung from the gospel, yung mga sinabi ni John sa gospel, ito yung pinapakita niya rito sa mga sinusulatan niya. Kung paano ang Panginoong Jesus sa John 8:12, sinabi niya doon na kung saan ay John 8:12, samahan niyo po ako ron. Sa John 8:12, dito makikita natin dito na 8:12, muling nagsalita sa kanila si Jesus. Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw sa buhay. Na kung paano ang Diyos ay naglikha noon sa pusikit na mundong ito nung kanyang creation, ay ganoon din. Kung babalik pa nga tayo sa Epeso, sabi ni Paul, tayo mga patay. Siya ang bumuhay sa atin. At ano pa makikita natin? Nagliwanag, nakakita tayo ng liwanag. Ayon kay Paul din sa Corinto na kung saan ay sinasabi niya na kung saan ay nagkaroon ng liwanag ang ating mga puso. Halos ganun din sa 12:35, kung mapapansin natin, ay halos parehas lang ang sinabi ng Panginoon. Sa John 12:35, makikita natin dito, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayong abutin ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Kasi tayo bilang mga makasalanan, wala pang pagsampalataya, hindi pa tayo nilipat ng Panginoon sa kaliwanagan, ay talagang puro kadiliman lamang ang ating maiisip, ang magagawa. Kaya isang pagpapasalamat lagi iyon, na isa tayo sa napili ng Panginoon. At makikita rin natin dyan yung kanyang pagsasabi, yung pagdidiin niya sa verse 46 ng 12. Ako'y naparito sa ilaw na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Kaya dapat tayo laging magpasalamat. Kaya ganun ang laging panalangin. Ganyan ang laging usal ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatan. We pray for you, we pray for you, di ba? Nawa, tayo rin. Pag may nalaman tayo na may nagbukas na isang iglesia doon, may nagbukas na sa ganitong iglesia, at may nakakilala roon, dapat bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, nandun yung pagpapasalamat natin at nandun yung pagpanalangin natin, naway magpatuloy sila, ipahintulot mo po, O Diyos. Dahil ito ang gawain natin bilang isang mga priest, bilang mga priest, kung paano mga priest sa Old Testament, sila yung nagbe-mediate in behalf doon sa mga Israelita. Ganun din ang gawain natin, ayon kay Pedro sa 2:9. Kaya, ano ang makikita natin dito? Bilang aplikasyon natin dito, makikita natin, all who believe in the Son of God know in their hearts that this testimony is true. Alam natin sa bawat puso natin na ang testimony ito na naisulat, na itala dito sa salita ng Diyos ay totoo. Kaya, huwag nating iwaglit. Lagi nating bigyan ng panahon na mas kilalanin sa magitan ng kanyang salita kung sino si Kristo at sino ang Diyos Ama at paano na tayo minahal. Kaya, patuloy tayong mag-plead sa ating Panginoong Diyos na tayo ay patuloy na bigyan ng liwanag
sa magitan ng kanyang salita. Kaya lagi ko sinasabi, magbasa tayo, aralin natin ang kanyang salita. Dahil mula dito, hindi mo man maunawaan ngayon, may panahon yan. Unti-unti. Ikalawa, makikita natin dito yung hypocritical fellowship sa verse 6. Yung word kasi dyan, if we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Kaya, minsan sinasabi natin tulad din nung nandito yan di ba? Yung mga sinusulatan ni John, sabi niya, sa verse 4 ng chapter 2, whoever says, I know Him, but does not keep His commandment is a liar, and the truth is not in him. Kaya, aralin natin ang salita niya. At mag-plead tayo lagi sa Kanya. Na tayo gabayan, tayo samahan. At makikita rin natin dyan, di ba? Sa lahat talagang idinidiin ni Apostol John na kung tayo ay talagang nakakilala sa Panginoon, tayo lumakad ng ayon sa Kanyang mga panukala. First John. Kaya, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Kaya, patuloy nating basahin ang kanyang salita. Hindi lamang doon nagtatapos iyon Nakikita din natin ito. But if anyone who hates a fellow believer is still living and walking in darkness, such person does not know the way to go, having blinded by the darkness. Yung darkness dito, ini-equate ito kasalanan. At ano pa ang makikita natin dyan? Sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya, kung mapapansin nyo, kung familiar kayo doon sa Old Testament, yung mga binanggit, yung mga propesiya ni Ezekiel, propesiya ni Ezekiel, ni Jeremiah, sino yung magiging anak ng Diyos? Sino yung magiging sasampalataya sa Kanya? Unang-una, nasa kanilang puso ang kautusan ng Diyos. At paano masasabi ni Haring David, I have kept your word in my heart. Kaya dito ay patuloy na warning yung binibigay ni John. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil who has been sinning since the beginning. But the Son of God came to destroy the works of the devil. Kaya kung paano ang Diablo noon pa lang sa pasimula ay makasalanan na, yung I will niya, gusto niyang palitan sa trono ang Panginoong Diyos. Ito rin kaya gusto niya kumuha ng mga kasabwat, di ba? Kasabwat na. Nilansi niya dinaya niya si Eva. At ang galing, di ba? Kung iisipin mo, i-analyze mo yung sa chapter 3 ng Genesis. At kinausap niya muna ito, at nung talagang sabi ni Eva, maganda na sa kanyang paningin, di ba? Kumuha siya. Ganoon ginagawa ng Diablo nilalansin ng Diablo ang bawat isa sa atin. Kaya patuloy tayong maging aware sa mga bagay na ito. At kung wala kang pag-ibig sa kapwa, ikaw pa rin ay patay.
hindi ka pa rin binuhay. Na kahit na ikaw ay patuloy na pinapasakitan, yung mga ganon. Dahil hindi lamang ito eh. Kasi nung tinawag si Paul din, ganon din eh. Hindi lamang hayahay na buhay ang hindi lamang maghahayag, kaakibat nun yung pagsubok, yung pagdurusa, paghihirap, habang siya'y naghahayag. Kung babasahin niyo yung Acts, grabe ang dinanas ni Paul. At ano pa yung makikita nito? If we love our brothers and sisters, we are believers. It proves that we have passed from death to life. But a person who has no love is still dead. 1 John 3:14 yun. At ano pang makikita natin? But anyone who does not love does not know God. Ito'y lahat ito sa sulat ni John. Sa 1 John 4:8 yun. But anyone who does not love does not know God. For God is love. At yung malapit na siyang matapos sa 1 John 4:20, sinabi niya, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Or if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Sabi nga, kung paano dito makikita natin kung paano hindi natin minamahal na taong nakikita natin, ating kapwang nakikita, paano pa ang Diyos na hindi mo nakikita? At nagmamanifest yung pag-ibig natin sa Diyos sa pagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Hindi lang sa mga kapatiran, bagkus doon sa wala pang pagkakilala sa Panginoon, na sila man din makita nila, maabot sila ng mabuting balita. Sila man ay mahango doon sa kadiliman. Kaya patuloy nating i-analyze din ang ating sarili. Kung tayo ay mayroong mga paglakad na hindi ayon sa kanyang kagustuhan, dali-dali nating ihingi ito ng tawad sa Panginoon. Dali-dali tayong humingi, magsumamo, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Hindi po namin ito kaya sa aming mga sariling gawa, sa aming mga sariling naisip, kundi sa tulong mo, sa pagpapakita mo ng mga bagay na aming mga kasalanan, yung aming mga maling gawi. Pagliwanagin mo po ang aming mga isipan, O Diyos, sa mga bagay na ito. Kaya yan, patuloy talaga pinapakita ni John kung paano yung ikaw bilang tao na sinasabi mo na sumasampalataya ka sa Diyos, pero nandoon pa rin yung galit mo, nandoon pa rin, hindi mo kayang mahalin kahit anong itsura o ano pa man yan. Bilang isang mananampalataya, unang-una, tayo ay umibig sa Kanya para makasama natin siya doon sa buhay na walang hanggan. Ikatlo, ano ba yung ikalawang yun? If we say we have fellowship with Him, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. Diba? Mariin dyan sinabi. At dito sa verse 7, but, yung contrast, kung paano hindi namumuhay itong isang taong ito na paimbabaw lamang. Yung dito sa verse 7, but if we walk in the light, sa kaliwanag, as He is light, sino yung light? Ang Diyos at ang Kanyang anak. Diba? At we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. Totoong pag ikaw ay sumampalataya, ikaw ay pinawalang sala. Ikaw ay binanala ng Panginoon. Kasama yon. Pero yung proseso ng sanctification, ito ay araw-araw. Kaya
hilingin natin lagi sa Panginoon na tayo ay magkaroon talaga ng tunay na pakikipag-fellowship sa Kanya. Yung mga salitang ito ay binabalik lamang mula doon sa verse 1. Yung kanyang pinapaliwanag dito ay yung word na concerning the word of life. Ano to? And proclaim to you eternal life. Hindi lang buhay dito. Buhay na walang hanggan ang nakataya lagi. Kaya patuloy nating aralin ang kanyang salita. Ikatlo, ito yung true fellowship. But if we walk in the light as He is light, yung ini-equate niya, di ba? Sino yung light? Kung tayo lumalakad sa kaliwanagan, dahil naliwanagan na tayo. At ang paraan para tayo patuloy na maliwanagan ay ang kanyang salita. Kinaalam natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kinikilala natin kung mga katangian ng Panginoong Jesucristo dahil siya mismo ang nagpapakilala kung sino ang Diyos Ama. Sa magitan nung siya'y namuhay dito, yun ang kanyang ginawa. At makikita natin dyan, sabi niya sa verse John 2:3, ito yung pagpapaliwanag niya. At ganito yung nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Yung word na, hindi lang kanyang utos mga utos. Alam mo, minsan makakalimutin tayo, di ba? Kaya nga, yung salita niya isinulat na para basahin natin ito. Kaya, i-meditate natin ito araw-araw. At mai-encourage ka habang binabasa mo kasi yung salita na ito yung kanyang salita Yung pagdating doon sa verse dyan, 2, 5 and 6. Sabi, ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman natin na tayo nasa Kanya. Verse 6, ang nagsasabing siya ay nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad na gaya ng Kanyang paglakad. Sino yung example natin? Sino yung ehemplo natin? Ang ating Panginoong Hesus Kristo. At hindi lang doon nagtatapos siya. Pagdating doon sa verse 10, ang umiibig sa kanyang kapatid, nandoon na naman, ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikakatisod. Dahil naliwanagan ka, at ano ang sabi ni Haring David? Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang salita ng Panginoon ang siyang gumagabay sa atin, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating paglakad sa buhay na ito. At pagdating doon dito sa yung verse 13 and 14, yung word dyan na no Christ. No Christ. They know Christ. Kilala nila si Kristo kung bakit sila lumalakad sa kaliwanagan. Bakit sila malakas? Basahin ko. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang. Inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan sapagkat inyong dinaig ang masama. Paano nila dinaig ang masama? Dahil sa salita ng Diyos na ipinamumuhay nila at sa paggagaway ng banal na Espiritu. Mga anak, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama. Mga ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat sa pasimula. At mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas. Ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo.
pa, napakaganda. Ito yung encouragement ni John doon sa mga sinusulatan niya. Sila lang ba ang nakarinig doon? Ngayon din naririnig natin ito. Ang sulat na ito ay hindi lamang sa kanila, kundi para din sa atin. Alam naman natin na ang daigdig na ito ay lumilipas, kumukupas, may pagbagyo, kung ano-anong nangyayari. At makikita natin sa verse 17, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay magpananatili pagpakailanman. Kahit na tayo ay mabaha o kunin man tayo makakasama pa rin ng Panginoong Diyos. Ito ay eternal. Ito yung kanyang naisin para sa bawat isa na sumasampalataya. At mapakaraming sita sa sinasabi niya, we know, you know. Labi niya, nalalaman ninyo. Ang isang mananampalataya talaga, nakikilala niya ang Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang salita at ito ay patuloy na ipinapaalala sa kanya ng banal na Espiritu para siya'y makapamuhay ng ayon sa naisin ng Diyos. Sabi nga di ba, makikita pa rin natin diyan. Sabi, mga munting anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid. Gaya niya na matuwid. Sino na naman ang example dito? Yung ating Panginoong Hesukristo na naman. Kaya patuloy natin basahin ang kanyang salita. Tuloy na ito'y nag-i-encourage sa atin na kung saan tayo mabuhay ayon sa kanyang naisin. But anyone who thus pleases, God will live forever. Di ba napakaganda pangako yun? Di ba? At ano pa? Those who have been born into God's family do not make practice of sinning. Because sila ay anak ng Diyos at ang binhi ay nasa kanila. Ano yung binhi? Ito yung banal na Espiritu ipinagkaloob sa atin para tayo makapamuhay ayon sa kanyang naisin, ayon sa kanyang kagustuhan. Ito yung nagsasabi sa atin. Ito yung nagpapaalala sa atin. Habang nandun agad, Panginoon patawad. Kung tayo lang din natin kaya. At ano pa yung pagpapakita niya dito? Sabi niya, mga muting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. And this is His commandment. We must believe in the Son, in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. At ano pa, sa 3:24, those who obey God's commandment remain in fellowship. Kaya yung sa 15:9, those who have, sino yung nananatili sa pag-ibig ng Diyos? Those, sila na mayroong kautusan sa kanilang mga puso. At isang bagay na iyon, na kung tayo naalala natin lagi ang kanyang mga kautusan.
Makikita pa natin dyan, ano, sabi, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananatili sa kanya at siya ay sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay mananatili sa atin sa pamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Ito yung seed. Kaya tayo nakakapanatili sa kanya dahil sa kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin, na siyang gumagabay sa atin, na hindi tayo maligaw. Kaya nga, laging sabi ni John dito, tayo magpatuloy sa pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig na kung saan ay ang Diyos ang inuuna natin. At dahil sa Espiritu na ibinigay sa atin, kaya tayo nakakapamuhay ng ayon sa naisin ng Diyos. Continue to love one another. Anyone who loves is child of God and knows God. At nakilala mo siya. At hindi po pwedeng, ito'y isasarili mo lang kundi pagbabahagi ka sa iba. Para sila man din ay makakilala. So kahit inuusig ka, kahit na kinutuya ka, kahit na kinukutya ka, kaya patuloy nating makikita yan Sabi, we know we love God's children if we love God and obey His commandment. Patuloy, paulit-ulit si John sa ganito. At ito yung mga encouragement niya makikita natin sa mga sulat niya, di ba? At kung ating nalalaman sa 5:18, at kung ating 5:15, at kung ating nalalaman na tayo pinakikinggan niya at anumang ating hingin, na nalaman natin na natatanggap natin ang mga kahilingang hiningi natin sa Kanya. Kaya patuloy tayong dumalangin sa Diyos, patuloy tayong mag-plead kung sino yung gusto nating kahabagan ng Diyos. Patuloy natin, hindi lamang iyon, makita ito sa atin. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Subalit, ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Ito, yung responsibilidad natin, hindi lamang yung pag-iingat din natin sa ating sarili, hindi lamang mahal kita, makakapuan ka na noon, kundi nandoon sa iyong sarili. Nag-iingat ka sa iyong sarili na matisod ka. At sino ang unang-unang napapabulaanan? Sino unang-unang kumbaga nabibigyan ng dumi na wiwisikan? Hindi tayo. Pero unang-una, sino ka bilang isang Christian? Yung word na Christian, tandaan natin, si Kristo ang una. Dahil ang dala-dala mo lagi ay si Kristo. Saan ka man magpunta. Kaya patuloy nating kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy nating lumakad. Patuloy nating basahin ang Kanyang salita. Dahil ito lang ang ating pag-asa. At ito lang ang daan. Ito rin ang liwanag na ibinigay sa atin para siyang ating lakaran. Kung paano sinulat ito ni John noon sa kanila, ay gayon din tayo. Tayo ay inabot nito dahil ito ay nailimbag. Ipinahintulot ng Diyos na mabasa natin ito para ano? Para siyang maging panuntunan natin sa ating paglakad sa araw-araw na ito. Kung papansin niyo doon sa Kawikaan may mga pauna na, di ba? Sabi sa Kawikaan 4:18 and 19, ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag na sumisilang na higit sa higit na sakdal na araw. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. While ang mga mananampalataya, maliwanag sa kanila, di ba? Dahil sila'y lumalakad sa kaliwanagan. Kaya ang payo niya, anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig
sa aking mga sabi, huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa pagkas nagsumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. At ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masasamang bibig, at ang mga suwail na labi ay ilayo mo sa iyo. Tuminging matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap mata, at tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa, mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Di ba napakagandang paalala ng kawikaan niyon sa bawat isa sa atin? Nawa ay patuloy nating alalahanin ang kabutihan ng Diyos na kung saan tayo man din nung una ay hindi natin binibigyan ng pansin ang mga bagay na ito. Ngunit nung makakilala tayo sa Panginoon, unti-unti minamahal natin ang kanyang salita. Inaaral natin ang kanyang salita. At ito ay nais nating ibahagi lagi sa iba. Tayo po ay manalangin. Minsan ba dakilang Diyos sa sumasalangit, narito kami nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa salita mo na inihayag ngayon. Ikaw ang patuloy na ipahintulot na manatili ito sa aming isipan, di lamang po sa isipan. At ito'y pahintulot mo na dumaloy sa aming mga puso nang sa gayon, O Diyos, mailapat namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa gayon, ikaw ang makilala sa buhay namin. Ikaw ang siyang mapapurihan, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.